sabi nga ng asawa ko sa akin, annulled na pala tayo, magpakasal na tayo uli. Hiwalay ang Ryan Agoncillo at Julian Santos. Tila isang lumang plakang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng industriya. Isang birada ng intrigang patuloy din namang pinabubulaanan ng young superstar. Kung saan sila masaya, go na lang, di ba? Ever since naman, hindi naman kami naapektuhan ni Rai sa mga ganyang mga issue kasi unang-una, hindi naman din namin alam kung saan nila nakukuha yung mga ganyang klaseng balita. Pangalawa, paano nangyari? Pangatlo, di ba pwedeng maging masaya na lang tayong lahat? Pero kung sila ay nagiging masaya sa mga issue na ginagawa-gawa nila, bahala na lang si Lord sa kanila. Sa patuloy na paglabas ng mga balitang naninira at kumukontra sa matatag nilang pamilya, nanatili ang tiwala at kumpiyansa ng showbiz couple sa kanilang pagsasama. Hindi ko rin alam eh. Himay-himayin ko man, ayoko naman din magturo ng mga tao kasi wala talaga naman din akong maisip kung sino ba itong gagawa ng ganito mga story. Siguro, maybe it's part of their work. Sa gitna ng hindi mamatay-matay na issue ng hiwalayang Juday at Ryan, tanong ng mas nakakarami. Bakit nga ba patuloy na binibira ng intriga ang masayang pagsasama ni Ryan at Juday? Sa masalimuot na industriya ng showbiz, bakit nga ba patuloy na binubuwag ang mga masasayang relasyon? At sa kabilang banda naman, ang mga hiwalay na ay pilit pinagtatambal muli. Ang latest punto por punto. Nako, Direk, ibinibigay namin ng floor sa'yo. Unang-una, ikaw ang closest to the couple. Oo nga. Alam mo, hindi ko alam kung ako ay matatawa, magagalit o masusuka sa balitang ito. Tama. Alam, unang-una kasi, they're not only mga co-workers ko, they're personal friends kasi kapitbahay kami eh. Di ba? Tsaka alaga mo na talaga. Oo, tsaka higit pa sa alaga para mga kamag-anak ko na parang mga kapatid, mga pamangking ko sila, no? Sabi ko, saan ba nang nagaling ito? Is it because ang daming tao na galit dahil masaya sila? Tama. Or parang ayaw lang nilang may makitang taong masaya, na matahimik ang buhay. Tapos ikalawa, ano ang pruweba nila kung kani-kanino nila nililink sila? Tsaka nakakatawa, tinanong nga raw ni Ryan si Juday, totoo nga bang nag-file ka na annulment? Oo. Sarcastic na yun, dahil kasi hindi nga totoo. Sabi nga daw ni Ryan, di ba, mabuti kung pinag-file ka ng annulment, pakakasalang kita uli. Oo, di ba may ganun pa nga. At saka you know what is so funny is, amidst all this, is they're planning their big vacation. Totoo. Di ba sinasabi naman ng mga iba, kung may usok, may sunog. Sa tingin mo, saan nagaling itong... Hindi po sa lahat ng panahon. Una, tama kayo ni Ami. Maaaring may mga tao na ayaw nakakakita ng mga mag-asawang maligaya. Pangalawa, kasabihan sa showbiz, pag nagsasama, pinaghihiwalay. Paghiwalay, pinagbabalik. Pero iba naman kasi yung kaso ni Juday at ni Ryan, napakalusog ng kanilang relasyon. Di ba? Or isang obserbasyon ko rin, Nay, baka naman din kasi nga medyo parang ang kasabayan kasi ni Juday si Claudine, di ba? So medyo baka may pinagdaanan si Claudine ngayon na itinulad. Parang baka ganun din ang nangyayari, di ba? Parang may pag-usapan. Shouldn't you be happy na may dalawang taong masaya sa buhay? Maligaya. May dalawang anak? At shouldn't you hope that ganun din ang mangyayari kay Claudine? Na magandang modelo pa nga sila kung tutuusin, di ba? Mabuti na lang si Ryan at si Juday ay sanay na sa mga ganitong at kwento. At pinagtatawanan na lang nila. Kaya nilang pagtawanan talaga ang isang kalokohang issue. You know, nakakaano niyan, sila ay natatawa, ako napipikon. Ako'y napipikon dahil parang it is so cruel. Yes. At saka parang, what Parang does it say about napaka-insensitive. people? What does it say about Filipinos? Di ba? Totoo.